Inahan ko po ang bawat isa na tumayo. At ating basahin ang ating teksto. Sa unang Timoteo, Kabanata 2, talata 5. Sabi po rito, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang kamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Mari na po tayong magsiupo. At humingi po tayo ng gabay sa ating Panginoon sa magitan ng pananalangin. Tunay aming Diyos na hindi kami lumalapit dahil sa aming katwiran, sariling katwiran, sa aming kabutihan, kundi sa iyong perpektong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Kami po inyong tinubos sa aming pagkakasala at binihisan ng kabanalan at katwiran. Kaya kami po'y malayang makalapit sa inyo, humingi ng tulong, gabay sa aming pag-aaral. Hayaan mo ang banal na Espiritu ang siyang kumilos kumalaw sa aming kalagitnaan, ang siyang magbukas ng pangunawa at patuloy na magbigay ng kaalaman sa bawat sa amin. Salamat po sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So, salamat sa Diyos sapagat nung last day po ay natapos po natin yung chapter 7 ng Second London Baptist yung ating confession na mayroon po siyang title na of Covenant of God's Covenant. So, ngayon po, salamat din ulit sa Panginoon dahil meron tayong, binigyan ulit tayo ng pagkakataon na makapag-aral o pag-aralan ang chapter 8. Ang chapter 8 po ay may title na Of Christ the Mediator at meron po siyang 10 paragraph. So naka-assign po sa akin ngayon ang paragraph 1. Sinasabi po rito, it pleases God in His eternal purpose to choose and ordain the Lord Jesus, His only begotten Son, according to the covenant made between them both, to be the mediator between God and man, the prophet, priest, and king, head and savior of the church, the heir of all things and judge of the world, unto whom He did from all eternity give a people to be His seed, and to be Him in time redeemed, called, justified, sanctified, and glorified. Kung kayo po ay familiar sa setup po sa isang barangay, meron po silang tinatawag na lupon ng tagapamayapa o itong tinatawag na peacemaker. So sila po yung pumapagitna o namamagitan sa dalawang partido na nagtatalo upang pahupain ang kanilang mga kalooban o tensyon. Nagbibigay sila ng magandang payo o sugestyon. Kung minsan naman, nagiging bias sila. Sasabihin dun sa nireklamo, aminin mo na lang na nagkasala ka para hindi na to lumaki pa. So, yun ang katangian ng mga lupong tagapamayapa. So, wala pong hihigit sa ating Panginoon na mas mainam, mahusay, at perpekto ang ating Panginoong Kristo bilang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Sapagkat tiniyan niya ang kanyang buhay para muling pagkasunduin ang Diyos at ang tao. Salamat sa Diyos at isa tayo sa naging recipient dito. Kabilang tayo sa nagsasabing, si Kristo ang ating tagapamagitan. Christ is our mediator. Yun po ang mensahe na nais ko pong ibahagi sa hapon ito. What does it mean that Jesus Christ is our mediator? So, mediator sa Greek word po ay mesetes, come from the word mesus, na ibig sabihin ay middle. In midst. Ang mediator o mesetes
is one who stand in the middle between two people and bring them together. A mediator attempts to influence a disagreement between two parties with the goal of resolving dispute. So yung namamagitan po ay sila ang nagpapahupa o pinagkakasundo, hindi pinag-aaway. Hindi para dagdagan yung galit ng bawat isa. Siya po ang pumapagitna para yung kanilang galit, tensyon ay humupa. So yan ang trabaho ng isang mediator. There's only one mediator between mankind and God, and that is Jesus Christ. Today in our study, we will see why God has dispute with us, why we need Christ's mediation. Christ's mediation fulfilled this role and function, and the benefits of Christ's mediation. Our confession says, the only begotten Son was from all eternity, chosen and ordained to be the mediator between God and man. Sabi po ng 1 Peter chapter 19, chapter 1, verse 19 to 20, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus, siya ang korderong walang batik at kapintasan. Tinalaga siya ng Diyos sa gawain ito bago pa nilikha ang daigdig. At alang-alang sa inyo, binayag siya bago sumapit ang katapusan ng panahon. That means na ang ating Panginoon ay inordain siya, pinili siya bilang isang tagapagligtas at yung kanyang pagkakatawang tao ay hindi lang po ito naisip ng Diyos nung nag-fail po si Adam. Sabi kasi nila, ito yung tinatawag na pinalit yung covenant na kung saan ay nag-fail si Adam at dalitan ngayon ng bagong covenant na sabi nila ito yung replacement. So, hindi baliwanag po sa ating nabasa sa 1 Peter chapter 1 verse 19 to 20, itinalaga siya ng Diyos sa gawain ito. Alin po, yung mag-mediate, mamatay sa krus para sa ating makasalanan. Yun ay bago palikhain ang langit at lupa. So, ibig sabihin, hindi ho nagkamali ang Diyos dahil nag-fail si Adam. Sabi nga, sa providensya ng Diyos, even ang sin, ang pagkakasala ay inaalaw ng Panginoon. Ngunit hindi siya ang nag-i-initiate. Ang tawag po doon, siya ang first cause, siya yung nagtakda, pero ang second cause o gumawa nito ay mismong taong makasalanan. So, God did not plan them after the fall of man. Alin po yun? Yung ating Panginoon na siya ang pinili. But set them in motion after the fall. Ibig sabihin, kung walang kasalanan, it means to say, walang tagapagligtas. Kaya even the fall of man ay inalaw po ng ating Panginoon dahil po, before the foundation of the world, meron na po silang tinatawag na covenant of redemption. Kung maalala nyo po doon sa chapter 7 ng ating confession, di po ba? Na kung saan ay ang old covenant na kung saan si Adam ay nag-fail, and then, hindi naman ibig sabihin no, nag-fail ang Diyos, ay wala na po yung kanyang plano na iligtas ang tao, kung hindi, siya po ay gumawa ng panibagong covenant. But this time, ay hindi na ito sa magitan ng pagtupad ng mga positive laws. Kung natatandaan niyo po doon sa Genesis chapter 2:17, ano po yung positive laws? Na dapat ay wag nilang kakanin yung bunga na nasa gitna ng halamanan. Dahil kung hindi, sila ay walang salang mamamatay. So,
Ang covenant no, sa Old Testament ay tinatawag nating covenant of works, hindi ito covenant of grace. Sabi nga, even ang Old Testament ay meron ng grace but in the form of promise. So, kaya lang may mga ibang kapatid tayo na ang covenant daw sa old, sa new, ay iisa lang po siya. With two administration, old and new covenant. Pero maliwanag po na iba yung covenant kay Adam sa pagitan ng ating Panginoon at yung covenant ngayon na tinatawag natin yung covenant na walang iba kundi ang last Adam o second Adam, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. So the need of Christ's mediation. Romans chapter 5 verse 12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa magitan ng isang tao at ang kamatayan sa magitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat lahat ay nagkasala. Kaya nga di ba sinasabi natin, hindi tayo naging makasalanan dahil tayo nagawa ng kasalanan. Sapagkat ang sabi ng Bible ay nasa tiyan pa lang tayo ng ang kinapupunan ng ating ina, tayo ay makasalanan na. Nakakagawa tayo ng kasalanan dahil tayo ay makasalanan na bago pa tayo iluwa ng ating mga ina. At dahil po doon, dahil sa pagkakasala ni Adam, tayo po lahat ng tao ng next generation ay tinuring na makasalanan. And the worst, ang sabi po ng Psalm 145 verse 20, yang umiibig sa kanya ng lubos ay iniingatan. Ngunit ang masamay, wawasakin niya't walang mabubuhay. Sabi naman ng Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa magitan ni Kristo Jesus ang ating Panginoon. So yung ganyan pong kalalagayan natin sa harapan ng Diyos. Tayo po ay makasalanan at ang nakakalungkot po, tayo po ay wawasakin. Tayo po ay merong curse o merong sumpa na dapat nating danasin dahil po sa ating kasalanan. At hindi lang po yun, dahil sa kasalanan, sabi ng Colossians chapter 1 verse 21 to 23, dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong kasamaan. Tayo ay naging kaaway ng Diyos dahil sa inyong kasamaan. At may mga verse sa Bible, hindi lang tayo naging kaaway, kung hindi napupuot sa atin ang Diyos. Kaya mula noon, nagpol ang unang tao, si Adam. Ang makasalanang katulad natin ay hindi pwedeng lumapit sa Diyos ng basta-basta. Kailangan niya ng isang mediator. Lalo na po sa Old Testament, nung in-establish po yung Old Covenant priesthood, kung saan ay ito'y tinatawag na Mosaic Law, na kinakailangan na yung kasalanan ng isang tao ay ihingi niya ng tawad. So, kailangan niya ng isang priesthood. At yun nagmumula lamang sa angkan ni Levi. Sa madaling salita po, ay hindi basta-basta makakalapit ang Diyos o ang tao sa Diyos dahil sa kasalanan, ang Diyos ay napupuot sa atin. Nagagalit sa atin. Kaya minsan may mga tao na mahal ako ng Diyos, isang panalangin ko lang sa Diyos, ay tinutugon ako ng Panginoon. Without knowing na sa harapan ng Diyos, tayo ay makasalanan. So dahil hindi niya alam yung kanyang kalalagayan sa harapan ng Diyos, kailangan niya ng isang mediator.
Kaya nga sa Old Testament, ang mga pare o saserdote ang siyang humihingi o naninigluhod na gaalay ng hayop para sa ikapatawad ng tao na yon o nagkasala. Ngunit, ang masamang balita, maging yung priesthood sa Old Covenant ay kailangan din niyang mag-alay ng hain, ng hayop sa ipapatawad ng kanyang kasalanan. Sa madaling salita, hindi niya malilid yung tao sa totally ng pag-abolish o pagkaalis ng kasalanan dahil siya mismo ay kailangan niya ng pagpapatawad ng ating Diyos. At bukod po doon, sabi nga na dahil ang Diyos ay Diyos ng kabanalan, kahit ikaw pa yung high priest, ngunit kapag pumasok ka doon sa yung sa pinakaduklukan ng tabernakulo na kung saan nandun yung nagdwell yung presence ng Diyos, kapag hindi ka karapat-dapat, ay babaksak ka. Sabi nga, yung mga high priest ay merong bell sa kanilang laylayan ng kanilang damit. At may tinatalian po sila sa baywang. At dahil kapag tumutunog yung bell, ibig sabihin, buhay pa. Buhay pa yung saserdote. Pero kapag bigla na lang siyang wala ka nang marinig na bell, ibig sabihin nun, namatay po siya at hihilahin po siya. So, yun po bakit kailangan ng isang mediator o mediation ng ating Panginoon? Why? Sapagkat walang qualified. Walang pwedeng makaalis ng pawi ng galit ng Diyos dahil sabi dito sa Hebrew 10:4, it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sin. Kaya nga di po ba, yung mga high priest, dahil sila'y tumatanda na, paiba ng paiba. Ibig sabihin, hindi niya na ipagpapatuloy yung kanyang tungkulin at bukod doon, sa kanyang kasalanan, ay habang ginagawa niya yung kanyang tungkulin, ay nasumpungan na siya hindi karapat-dapat, siya po ay namatay. So ganyan ang desperate na hopeless situation ng tao. Kaya bakit kailangan natin ng mediation ni Christ? Kaya nga, praise the Lord, sa ating teksto, sa 1 Timothy chapter 2, verse 5, na sinasabi na Apostol Pablo na there is one who truly fulfills the vocation of mediator between God and human being, and that is Christ Jesus. So, hindi sinasabi ni Pablo na si Jesucristo ay tao lang. Hindi niya ito dinideny yung kanyang pagka-Diyos. At ito ang ginagawa ng argumento ng ibang mga beliefs o mga ibang relihiyon katulad ng Jehovah's Witness. Sabi nila, si Christ ay tao lang. Sabi niya, since Christ is the mediator, He must not be God. For the mediator must be separate and distinct from those who need mediation. So, hindi karapat-dapat na maging mediator ang Panginoon dahil siya ay hindi Diyos. At kung hindi rin siya Diyos, ang magiging ay hindi rin siya tao. So hindi siya magiging qualified na maging mediator between God and man. So sabi rito na if Jesus, a mediator, cannot be God, then by the same logic, He cannot be human. Such reasoning is clearly faulty.
From a scriptural perspective, Jesus can mediate between God and man precisely because He is both God and man. It was only as a man that Christ could represent all humankind and die as a man. However, since Christ was also God, His death had infinite value sufficient to provide redemption from the sins of all humankind. Thus, only the death of the perfect God-man truly mediated for simple humanity to God. Merong commentary si John Calvin about dito sa passage ng 1 Timothy chapter 2 verse 5. Paul stresses the humanity of Christ in today's passage as a reminder that Jesus shares in our humanity so that we can be joined to Him and thus stand before God. Moreover, it must be noted to be an effective mediator. Christ must be truly God and truly man. A mediator is a go-between who can represent the interests of both parties. As God, Christ brings divine justice and mercy to bear on our relationship to our Creator, and as man, can bring the perfect human obedience we need to be reconciled to God. So, ito ang dahilan bakit kailangan natin ng mediation ni Christ o yung kanyang works. Yung kanyang person and works ay kailangan po. Dahil siya lang po ang qualified as a mediator. Kaya po, sad to say doon sa hindi niya kailangan si Jesucristo, parang sinasabi niya, ayaw niyang maligtas. Sapagkat maliwanag, only Christ, the man, ang qualified na maging mediator between God and man. At siya rin po ang sinasabi ng propesiya o ng pangako na sabi ng Jeremiah 31 verse 31 to 34. Sinasabi ni Yahweh, darating ang panahon na gagawa ko ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Judah. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko ang kanilang kalooban, ang aking kautusan, isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. At yun ay nagpulpil kay Jesucristo. Siya nga ang nagre-represent ng New Covenant. Siya po ang naging dahilan bakit nagkaroon ng New Covenant. Through His mediation, humanity is no longer bound by continual repetitive sacrifice. His singular, perfect blood sacrifice secures an eternal inheritance for those who place trust in Him. So, ganyan po badly needed ng bawat taong makasalanan ng isang mediator sapagkat kung walang mediator, walang mamamagitan sa kasalanan natin, ano ang hinihintay natin kundi yung kapahamakan, yung kaparusahan. Christ's mediation fulfilled and established His role function. As the mediator between God and His people, Jesus Christ fulfills and unifies three offices: prophet, prince, and king that are present yet distinct in the Old Testament. Dahil sa Old Testament po, iba't ibang tao yung prophet, priest, and king. So tatlo po yun. Pero sa ating Panginoong Jesucristo,
Sabi nga sa isang copy 3 and 1, na ibig sabihin ang Panginoong Jesucristo na fulfilled niya ito sa kanyang mediation, na fulfilled niya yung kanyang role as a prophet. Ano ba ang role ng prophet? Who hold the office of prophet are those by whom God's people are given necessary knowledge about God. Jesus Christ came as the perfect proper of prophet because He is the very word Himself. So, napulpil niya po yun through His mediation and being priest. Sa magitan niya, sa kanyang kamatayan sa krus, na magitan siya sa ating makasalanan at tayo po ay pinatawad. Siya po ang priest natin na hanggang ngayon ay namamagitan para sa atin. Jesus came as the perfect priest because it is by His sacrificial death and ongoing life that we are reconciled to God. So, hindi natatapos yung kanyang pamamagitan para sa atin. Hindi natapos doon sa krus, kundi hanggang ngayon, hanggang tayo po, hanggang hindi pa siya dumarating, ay patuloy natin naranasan yung kanyang, yung kanyang intercession o yung kanyang pagiging priesthood para sa atin. And thirdly, being king. The king of Israel were charged with carrying out God's rule on earth. Now, Jesus reigned as king over all creation and exercised God's reign perfectly as God. So, okay, mababasa po natin sa Philippians chapter 2, verse 10 to 11, di ba? Kung saan yung kanyang pagiging mediator o yung kanyang pagiging Lord, yung divine Lord, pero after na kanyang napagtukumpayan yung kamatayan sa krus at siya'y muling nabuhay, nag-gain naman niya yung pagiging mediatorial Lord. At kaya nga sabi doon, na anupat ang lahat ng lang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa, ay maninigluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Sabi ng iba, make Christ as your Lord. Parang meron pa tayong choice na tanggapin mo o pwede mong tanggapin, pwedeng hindi. Ang sabi rito, na at ipapahayag. So ito isang command na kailangan natin kilalanin, i-recognize ang ating Panginoon. He is a King of Kings. Siya po ang nakatupad ng hinihingi ng kautusan. Yung kanyang passive obedience, yung kanyang kamatayan sa krus at yung kanyang active obedience na tinupad niya ang kautusan. Siya lang po ay yung tao na kanyang natupad ang kautusan. Kaya nga, di ba sabi, siya'y ginawa ng Diyos bilang Lord and Christ. Siya ang Kristo at ang Diyos. At ito rin po ang sinasabi ng ating confession. Ikinalugod ng Diyos sa kanyang walang hanggang layunin na hirangin at italaga ang Panginoong Jesus sa kanyang bugtong na anak ayon sa tipang ginawa sa pagitan nila upang maging tagapamagitan sa Diyos at sa tao, ang propeta, pare, at hari, at ulo at kapagligtas ng iglesia, ang takapagmana ng lahat ng mga bagay, at hukom ng sanlibutan, na sa kanya'y ibinigay mula sa kawalang hanggan, ang isang bayan upang maging kanyang binhi,
at sa magitan niya sa takdang panahon ay kanyang tutubusin, tatawaging, pawawalang sala, pabanalin at luluwalhatiin. Kung papansinin po natin na itong paragraph 1 ay nag-emphasize ng una yung pagiging Diyos ng ating Panginoon at yung kanyang role and function. Sabi nga rito na upang maging tagapamagitan sa Diyos at sa tao. At bigla po pinasok yung ang propeta, pare at sanlibutan. So through Christ's mediation, na-fulfill niya ito. Ganon din po, na-establish din niya na sabi doon na siya ang ulo at takapagligtas ng iglesia. Kung matandaan natin yung sinasabi ng Ephesians chapter 1, verse 22 and 23. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at siyang ginawang ulo ng iglesia. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya sa lahat-lahat. So, through mediation of Christ, ay na-fulfill niya po, na-establish niya yung kanyang role and function. At dito rin, siya po ay naging hukom. Sabi dito, at siya'y hukom ng sanlibutan. Sabi po ng 2 Timothy chapter 1 verse 1, na inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na hatol sa buhay at mga patay, alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari. So, ibig sabihin po nito na yung kanyang finished work, yung kanyang mediation to the cross ay na-fulfilled niya yung mga roles, na-establish niya yung kanyang function. Na hindi lang prophet, priest, and king, hindi lamang po ulo ng iglesia, hindi lamang po pagiging judge, at higit sa lahat ay siya po, ang sabi dito, at ang isang bayan upang maging kanyang binhi at sa pamagitan niya sa takdang panahon at kanyang tutubusin, tatawagin, pawawalang sala at pabanalin at luluwalhatiin. Ito naman po yung tinatawag na salvation blessing o the benefits of Christ's mediation. By dying as a sinless sacrifice for all who put their faith in Him, Christ provides for the forgiveness of sin without God's forsaking His judgment against Him. So, yung kanyang mediation, hindi lamang tayo napatawad sa kasalanan, hindi lang tayo naligtas. Siya'y patuloy na pinagpapala tayo bilang kanyang mga pinili. Di ba sabi rito na yung mga niredeem o naligtas ay tatawagin, justified, sanctified, and glorified. So ito po yung mga blessing ng mediation ni Christ sa atin. At may tatlong bagay akong idadagdag dito dahil through Christ's mediation. One, Jesus is our direct access to God. Why? Dahil nga po, ang Diyos ay galit sa kasalanan, hindi ho tayo pwedeng direktang lumapit o tumawag sa Kanya. Kailangan natin ng tulong. Pero dahil kay Hesus Kristo, dahil sa Kanyang mediation, sa pamamagit at sa Kanyang pag-intercede o pag-mediate sa atin,
tayo po ngayon ay malayang makalapit sa trono ng Diyos. Hindi dahil sa ating pagiging matuwid, hindi dahil tayo ay mabait, mabuti, kundi dahil sa perpektong ginawa ng Diyos sa krus. Yung pakikipag-mediate ng Diyos para sa atin. Kaya dahil kay Kristo, tayo ay direktang nakakalapit ngayon sa presensya ng Diyos. Pangalawa, through Christ's mediation, Jesus is our righteousness. Alam naman ho natin sa Old Testament na required ang mga taong nagkasala na mag-alay ng hayop para sa kapapatawad ng kanyang kasalanan. Kaya ang nangyayari ay lagi na lang siyang nag-aalay ng hayop para sa kanyang papatawad ng kasalanan. Sa madaling salita, nakakapagod na. Pero dahil sa ginawa ni Jesucristo, sabi niya, no longer must we depend upon the continual sacrifice offered by a human priest for the forgiveness of our sin and alleviation of our guilt. Jesus' sacrifice is enough and has made Him our true mediator. So dahil sa Kanya ngayon, tayo po ay merong righteousness. Hindi yung ating self-righteousness, kundi righteousness ni Christ na binigay sa akin, na nakamit niya binigay sa atin through His mediation. And thirdly, Jesus is our intercessor. Kanina nabanggit po ni Deacon Aro na nag-intercede sa atin ng Panginoon, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi nga, even we are in the lowest, darkest side ng ating buhay, huwag nating kakalimutan, may namamagitan sa atin o may nananalangin para sa atin. Kung kayo po ay familiar o nabasa nyo na yung John 17, di po ba nanalangin si Jesucristo para sa kanyang mga disipulo? At dito po ang pinalangin niya. Sabi ng verse 11 ay protection by God's name. Sa verse 12 ay spiritual safety. Sa verse 16 naman ay protection for them from the evil one. Sa 17 naman ay sanctification, that they will be sent into the world. 20, believe in Him. Unity among them at marami pang iba. Sa madaling salita, tinadalangin tayo ng ating Panginoon. Huwag ho nating kakalimutan, sabi nga, napakagandang pakinggan na merong taong nalalangin para sa atin. Mas lalong magandang pakinggan kung mismo si Jesucristo ang nalalangin para sa atin. Christ has bridged the gap for all mankind for all times. With Christ as our mediator, we live under better covenant with better promises. Kaya ang point po natin dito, no one is qualified to go between God and man. Only the man Christ. Kaya ang tanong ko lang po sa bawat isa, lalo na po wala pa kay Jesucristo, will Jesus Christ bridge the gap between yourself and God when all mankind must appear before His judgment seat of Christ? Meron ho ba tayong kapanatagan kapag tayo humarap na kay Jesucristo, merong mamamagitan sa atin, sa Diyos at sa atin? Dahil sa ayaw sa gusto natin, haharap po tayo sa hukuman ni Jesucristo. And the Bible said in 2 Thessalonians chapter 1 verse 8, darating siya sa gitna ng lalagablab na apoy at parurusahan ang lahat ng hindi kumilala sa Diyos at hindi sumunod sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Jesus.
Ang magiging parusa nila ay walang hanggang kapahamakan at pagkawalay sa Panginoon sa kanyang kaluwalhatian. Kaya kapatid o kaibigan, kung hindi mo pa nakikilala ang Panginoong Jesucristo, hindi mo pa inaamin sa iyong sarili na ikaw ay makasalanan at nakatakdang paparusahan doon sa apoy ng impyerno, this is the time na narinig mo na walang mediator between man and God and man, only Christ Jesus. Para naman po sa mga believers, kung gusto natin na maging mediator si Christ sa ating buhay, dahil tayo mga believer na, we must be a part of His church. Sabi ng Hebrew chapter 12 verse 23, lumapit kayo sa masayang pagkakatipon ng mga binibilang na panganay na katala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong banal na naroon sa dakong inilaan sa kanila ng Diyos. Lumapit kayo kay Jesus, ang tagamagitan ng bagong tipan at dugong nabubo na ang sinisigaw ay kaiba sa sinisigaw ng dugo ni Jesucristo. As our confession says, sa kanyang pagiging tagapamagitan, siya'y naging ulo at takapagligtas ng iglesia. So, ang sin to mortify, kanina nabanggit ito sa turo ni Brother Esek, ni Brother Ondigon Aaron, na yung pagiging easy Christian, walang malasakit sa iglesia. Mahal si Kristo, ang ulo ng iglesia, pero hindi siya mahal ang katawan ni Kristo, ang iglesia. So dapat ito ang maging ang ating i-focus na alisin yung ganitong uri ng ugali. Kahit sabihin natin, believer ka na, pero wala ka sa iglesia, sapagkat ang Diyos ay nagapagtipan sa iglesia. So, sabi nga, kung walang tipan, outside covenant, sayang yung mga good works mo dahil hindi naman ito i-honor ng ating Panginoon. Dahil doon lamang siya sa kanyang mga pinagtipanan ng kay Kristo na ang kanyang ginagawa ay nagkakaroon ng kakinlangan. So, ang gospel cure, napakalaki ng pagmamahal ng Panginoong Kristo Jesus sa kanyang iglesia para lang baliwalain natin. Bakit? Inalay niya ang kanyang buhay doon sa krus and then tayo babaliwalain lang natin. Hindi natin inisip kung ano yung hirap, pagod. Naalala natin nung siya nasa Garden of Eden. Di ba sabi doon na sa kanyang pananalangin, yung kanyang pawis ay para na isang dugo na yung dugong na lumalabas sa kanyang katawan at ang kanyang panalangin ay kung maaari, alisin mo, Ama, ang saro ng paghihirap. But your will be done. So, ito ang ating tingnan. Tingnan natin kung ano ang ginawa ni Jesucristo. Kung ano yung kanyang paghihirap, kung ano yung sakripisyo niya. Habang tayo ngayon ay dumadaan sa mga pagsubok, paghihirap, problema, ang ating bansa, ang ating lipunan, huwag nating kakalimutan kung ano ang inanay ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at para sa akin. Tayo po'y manalangin. Salamat, O Diyos, na tunay nagpapaalala ka sa amin sa magitan ng iyong salita, sa magitan ng iyong confession, kung gaano kahalaga ang iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, ang pagiging mediator mo sa amin at sa Diyos, ang Ama na nasa langit. Salamat. Naway, hindi lang namin ito naunawaan, hindi lang namin ito napakinggan at itanim sa puso. Kung hindi, tulungan nyo kami na may sagawa namin ito, na maipakita din namin ang aming pagmamahal sa iyo at sa iglesyang ito
ang Reformed Baptist Malabon Church na tunay na ikaw ang naglagay sa amin dito. Salamat po sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.